Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang ilang sandali, ang tatlo sa kanila ay dumating sa isang magandang natural na lugar na may luntiang bundok at malinaw na tubig at mga paru-paro na lumilipad sa paligid. Si Ye Changqing ay tumingin sa paligid ng may pagkabalisa, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang pumuno sa kanyang puso habang sinabi niya, "Narinig ko na mayroong ilang mga demon beast na gumagala sa mga bundok at kagubatan na ito, kailangan ninyong maging maingat." Si Yan Tianshan ay ngumiti ng panatag, "Senior Ye, huwag kang mag-alala, nag-ayos ako ng mga tauhan upang linisin ang daan, tiyak na hindi namin hahayaan na makasakit sa inyong mga mata ang mga bagay na iyon." Kasabay nito, sa isang masukal na kasukalan, isang lalaki ang nakaupo sa kanyang mga tuhod na may nakalapag na espada sa lupa, ang kanyang mga braso ay gasgas at sugatan, siya at ang isa pang tao ay tahimik na nagmamasid sa tatlong tao na mahinahong nakasakay. Ang maliit na lalaki na may gasgas at maruming balat ay mahinang tumawag, "Panginoon ng Jihua Mansion." Sumulyap siya sa tumpok ng mga patay na halimaw sa malapit at nagtanong ng may pag-aalala. Matapos pumatay ng napakaraming demon beast sa maikling panahon, "Kaya mo pa ba, Lu Chong?" Lumingon siya, ang kanyang saloobin ay labis na matatag, at sumagot, "Ang makapagbigay daan upang maprotektahan si Ginoong Ye ay ang pinakamaluwalhating misyon ng buong Jihua Mansion, dapat nating tapusin ito." Habang nagsasalita, sinubukan niyang itulak ang kanyang sarili upang tumayo. Si Lu Chong ay mabilis na isinaksak ang kanyang espada sa kanyang baywang, pagkatapos ay niyapakan niya ang kanyang paa at tumalon pasulong bilang isang modelo habang masiglang hinimok ang kanyang nasasakupan, "Sige, patuloy na pumatay." Lumipat ang eksena sa loob ng Dayan Palace sa isang mataas na palapag na may makapal na puting ulap, ngunit naglalabas pa rin ang makinang na liwanag pababa sa ibabang palasyo. Dalawang tao ang nakatayo sa pulang carpet patungo sa palasyo. Ang taong nakapulang damit ay ang koro ng prinsipe ng kaharian ng Dayan, si Yan Jinghong, na nagkunot noo sa pagkalito at nagtanong, "Bakit ang aming ama, ang emperador ng Dayan, ay nagpapakumbaba ng ganito? Ito ay hindi maiiwasang makapinsala sa makalangit na awtoridad." Si Yan Yongyan ay lumingon ng matigas at nagutos, "Jinghong, tandaan mo, ang makilala si Senior Ye ay ang magiging pinakadakilang mahiwagang kapangyarihan ng iyong buhay." Nang marinig ang mga salita ng kanyang ama, si Yan Jinghong ay tumawa ng malakas, nagpapakita ng kanyang hindi kasiyahan. Nang makita ang kanyang ekspresyon, itinaas ni Yan Yongyan ang kanyang boses upang pagsabihan, "Huwag mong maliitin, ang batang si Bing Xian ay gumugol ng ilang araw kasama si Senior Ye, at si Senior Ye ay nagbigay sa kanya ng pangalawang espiritual na ugat." Ikinaway ni Yan Yongyan ang kanyang kamay at nagpahiwatig ng malabo, "Ngayon ang batang babae ay lalong pinahahalagahan ng matatandang ninuno, ang kanyang mga magiging tagumpay ay tiyak na hindi mahuhulaan." Si Yan Jinghong ay medyo naunawaan ang mga iniisip ng kanyang ama at nagtanong sa mahinang boses para sa kumpirmasyon, "Ito ba ang dahilan kung bakit inaayos ng ama na ako ay nasa tabi ng taong ito?" Pagkatapos ay ipinahayag niya ang kanyang hinala na may malakas at mapanuyang pagtutol. Ang mga espiritual na ugat ay likas na taglay, walang sino man ang maaaring arbitraryong kontrolin ang mga ito. Nang marinig ang mapaghimagsik at matigas na salita ni Yan Jinghong, ang emperador ng Dayan ay nanginginig sa galit at sumigaw, "Tumahimik ka." Hindi na niya mapanatili ang kanyang komposura, nakatitig sa kanya at naghatid ng isang matinding pagsasalita, "Ikaw ay isang karaniwang tao lamang na may espiritual na ugat na walang makabuluhang talento, at hindi ka pa rin makapasok sa landas, dahil sa iyong masigasig na pag-aaral. Hindi ko pinansin ang mga pagtutol ng hukuman at hinirang pa rin kita bilang koro ng prinsipe." Namula ang mukha ni Yan Yongyan, ang kanyang pahilig na mga mata ay nagninggas ng matindi habang siya ay sabik na lumapit, hinawakan ang tainga ni Yan Jinghong, hinayla ito, pagkatapos ay sumigaw, "Dito, ngayong tayo ay nagtatag ng sarili nating Dunglan Academy, nakalikom ng kaunting suporta, at nakakaramdam ng kumpiyansa, paano ka maglakas loob na magduda kay Ginoong Yi?" Matapos sampilan ng malakas si Yan Jinghong sa mukha, si Yan Yongyan ay nagngangalit pa rin, lumingon siya sa pagkabigo at sinabi, "Kung alam ko lang na mangyayari ito, dapat ko na lang ginawang prinsesa si Bing Xian, kahit man lang ang kanyang paglinang ay nagbigay daan sa kanya upang pamahalaan ang mga ito." Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng kabiserang lungsod ng Dayan, si Yan Yongyan at marami pang iba ay nakatayo sa harap ng labasan ng teleportation formation,
Naghihintay, napansin ng inaantok na mga ekspresyon ng mga opisyal, si Yan Yongyan ay lumingon, nagkunot noo at malakas na sumigaw, "Gising kayong lahat," siya ay balisang nagpaalala, malapit nang dumating si Senior Ye. Nakita ang tensyon sa kilos ni Yan Yongyan, si Yan Jinghong at lahat ng mga opisyal ay tumuwid ng solemna, ang kanilang mga mukha ay namutla sa takot habang sila ay tumugon, "Opo." Pinagmamasdan ang paggalang na ipinakita ng emperador sa papalapit na figura. Si Yan Jinghong ay nakaramdam ng sama ng loob na may malalim na kawalang kasiyahan na tumataas sa kanya habang naisip niya, ang pag-aaral sa mababang tao ay nakakahiya, ang pag-aaral sa matataas na opisyal ay pambabala, ang taong Ye na ito ay ginagawang lituhin ng aking ninuno at ng aking ama ang kanilang sarili. Naaalala ang estatwa na kahawig ni Ye Changqing, siya ay lalong nakaramdam ng pagkabigo, nagngalit ng kanyang mga ngipin at bumubulong sa kanyang sarili. Nagcast pa sila ng gintong estatwa at nagtayo ng templo para sa kanya. Siya ay dapat na isang manlilinlang lamang. Mariing tinitigan ni Yan Jinghong ang umiikot na aura kung saan ang isang figura ay malapit ng lumitaw, determinadong sinasabi sa kanyang sarili, upang pilitin akong yumuko sa harap ng isang maliit na taong tulad nito ay isang panaginip lamang. Sa sandaling yun, si Ye Changqing na may maliit na sorrow sa kanyang balikat kasama sina Yan Bingxian at Yan Tianshan ay lumitaw mula sa likuran ng aura, hindi niya napigil ang makaramdam ng tuwa, bahagyang ngumiti sa pagbulalas. Wow, ang teleportation formation na ito ay tunay na kaakit-akit. Sa paglabas pa lamang ni Ye Changqing, ang emperador ng Dayan at ang mga opisyal ng hukuman ay taimtim na tumayo, magalang na nagkumpas ng kanilang mga kamay at bumabati sa kanya. Ang nakababatang si Yan Yongyan ay nagbibigay galang kay Senior Yi. Si Ye Changqing ay medyo nagulat sa marangyang pagtanggap, lumingon kay Yan Tianshan, tinakpan ng kanyang bibig at tahimik na nagtanong, sino ang mga taong ito? Si Yan Yongyan ay inakay si Yan Jinghong pasulong, masayang nagpapakilala, "Ako ang ama ni Bingxian, at ito ang nakatatandang kapatid ni Bingxian." Naalala ang mga salita ni Yan Bingxian na ibinulong sa kanya ilang araw na ang nakalipas. "Ginoong Ye, napag-usapan ko na ang ating usapin sa matandang ninuno at sa aking ama." Si Ye Changqing ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa at nagtaka, maaari kayang ang buong pamilya ay narito upang pilitin ang kasal. Sa pag-iisip nito, dinala niya ang kamay na may suot na storage ring at mental na nagkalkula, "Iwasan muna natin ang paksang ito." Pagkatapos ay sumigaw si Ye Changqing, "Regalo," at agad na isang garapon ng masarap at mabangong mga Mylocuten ang lumitaw sa kanyang kamay. Hawak ni Ye Changqing ang garapon gamit ang dalawang kamay, ngumiti ng mainit at magalang na sinabi, "Ako si Ye, ay nakapanghimasok sa inyong tahanan at naghanda ng isang maliit na regalo, pakiusap tanggapin ninyo ito." Si Yan Yongyan ay tumanggap ng regalo, nakaramdam ng labis na karangalan, at may dilat na mga mata na nagtanong, "Maaari ko bang itanong, Senior Ye, ano ito?" Si Yan Jinghong, na nakatayo sa tabi niya, ay sumulyap at nanlaban ang kanyang mga labi sa paghamak, hindi napigilan ang kanyang nararamdaman ng pagkasuklam, siya ay napabulalas, isang bagay na ordinaryo mula sa kanayunan, nakakahiya namang ilabas. Si Yan Yongyan ay dumilim ang mukha habang pinagagalitan ang kanyang anak, "Jinghong, huwag kang walang galang." Si Yan Bingxian ay namula ang mukha sa kahihiyan, ngunit walang sinabi. Si Ye Changqing ay awkward na kinamot ang kanyang ulo at taimtim na nagpahayag, "Well, ito ay talagang isang prutas na aking inalagaan, at kinailangan ng pagsisikap upang makagawa ng garapon na ito." Pagkatapos ay mabilis na nabawi ni Ye Changqing ang kanyang masayang kumpiyansa at idinagdag, "Ngunit sa ilang lugar, ito ay sinasabing nakakagamot ng lahat ng karamdaman." Masaya siyang nagbigay ng isa pang halimbawa, mayroon pang ang kasabihan na ang gintong Mylocuten sa garapon ay poprotekta sa bawat bata sa hilaga. Inisip ni Yan Jinghong na si Ye Changqing ay nagyayabang, galit na itinuro siya sa pagtutol, "Huwag kang magsalita ng walang kwenta, matagal ko nang nakita na ikaw ay isang manlilinlang, wala pa akong nakitang anumang bagay na makakagarantiya ng paggaling sa lahat ng karamdaman." Si Yan Bingxian ay sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon at sa sandaling ito ay hindi na niya napigilan at sumigaw, "Kapatid!" Si Yan Tianshan ay nagalit din, sumigaw, "Tumahimik ka!" Nang makita ang galit na ekspresyon ni Yan Tianshan, si Yan Jinghong ay likas na pinagpawisan ng malamig, umurong at nauutal na sinabi, "Matandang ninuno." Hindi siya pinatapos ni Yan Tianshan, puno ng galit, humakbang pasulong, itinuro siya, at nagbabala sa matalas na tono, "Ganyan ka walang galang sa harap ni Senior Ye,
nakikita ko na ang posisyon mong koro ng prinsipe ay naging nakakainip na. Tumingala si Ye Changqing sa langit at tahimik na bumantong hininga, kaya, ang taong ito pala ay ang koro ng prinsipe, kaya pala siya ay mayabang, habang masayang tinatasa ang sitwasyon, si Ye Changqing ay biglang nanlamig, dilata mga mata sa pagkabigla, pinagpapawisan, bumubulong, hindi pwede, koro ng prinsipe. Tumitig siya ng tulala sa apat na tao sa harapan niya, mental na muling tinatasa ang kanilang mga titulo, koro ng prinsipe, kapatid ng koro ng prinsipe, ama ng koro ng prinsipe, ninuno ng koro ng prinsipe, pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib upang pigilan ang kanyang puso mula sa pagtalon, nakakaramdam ng pagkalula sa loob, bumantong hininga, kaya ang mga taong ito ay hindi maaaring mula sa maharlikang pamilya ng Dayan. Sa panig na ito, si Yan Jinghong ay biglang lumuhod sa lupa, yumuko habang nagpapakita ng kanyang hindi kasiyahan, nagsasabi, matandang ninuno, pakitingnan ng malinaw, ang taong ito ay nanilinlang sa lahat sa ilalim ng malawak na liwanag ng araw, hindi ko talaga kayang masaksihan ito. Nakita ang koro ng prinsipe na itinuturo siya ng may kritikal na tono, si Ye Changqing at si Sheng Yan ay parehong nakatitig sa pagkabigla, nakatayong nagyelo. Si Yan Tianshan, nawawala ng pasensya at pagtitiis para sa kanyang apo, ay iniunat ang kanyang kamay na may malungkot na mukha na parang madilim na kalangitan sa isang mabagyong gabi, kasabay nito ay ang tunog ng galit na pagbigkas ng bawat salita, ayon sa iyo, pareho kaming tanga ng iyong ama, parehong nalinlang ni Senior Ye, na naging dahilan upang si Yan Jinghong ay pinagpawisan ng malamig sa takot. Si Yan Tianshan ay nagkunot noo, ang kanyang mga mata ay mabangis, tumingin kay Yan Jinghong at malamig na nagtanong, ikaw ba talaga ang pinakamakatwirang tao dito? Namutla ang mukha ni Yan Jinghong, mabilis na kumaway ng kanyang mga kamay upang magpaliwanag, hindi yan ang ibig kong sabihin. Si Yan Tianshan ay hindi na mapanatili ang kanyang komposura, itinaas ang kanyang braso ng mataas, si Yan Jinghong ay sumulyap sa malaking kamay na malapit ng sumampal sa kanya at nagpanik, pinagpapawisan, isang kamay ang tumama ng diretso sa mukha ni Yan Jinghong, na nagpatamba sa kanya sa gilid, sinamahan ng mura ni Yan Tianshan, tunay na hindi ka pani-pani walang hanggal. Si Yan Jinghong ay lumuhod sa lupa, isang kamay ang may hawak sa kanyang pisngi, umiiyak sa sakit at matinding sama ng loob. Kinuha ni Yan Tianshan ang garapo ng makalangit na prutas mula sa kamay ni Yan Yung Yan, nagsasalita ng marahan, ang garapo ng makalangit na prutas na ito ay ibinigay ni Senior Ye, at ito ang tanging kayamanan sa mundo. Habang itinuturo ito habang matiyag ang nagpapaliwanag, ang dilaw ay ang gintong kulay na katulad ng tunog ng salitang royal, sa maharlikang pamilya, tiyak na si Senior Ye ay nagsumikap para sa atin, ngunit ikaw ay naglakas loob na siraan ang banal na bagay na ganito. Sa puntong ito, si Yan Tianshan ay muling nagalit, itinaas ang kanyang kamay upang saktan muli si Yan Jinghong, si Yan Yung Yan na nakatayo sa tabi ay nagmadalang iniunat ang kanyang kamay upang pigilan siya, sinasabing, matandang ninuno, pakiusap kumalma ka. Samantala, si Yan Jinghong ay lumuluha, nanginginig habang itinaas ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang mukha. Pinagmamasdan ng alita ng pamilya sa harapan niya, si Ye Changqing ay nakaramdam ng kaunting pagkakasala at tahimik na nanaghoy, Sampain, kung alam ko lang na sila ay isang maharlikang pamilya, tiyak na hindi ko ito ibibigay. Biglang, lumingon si Yan Tianshan kay Ye Changqing, hawak ang garapo ng Mylakuten, at nagbago ang kanyang ugali upang ngumiti ng elegante, sinasabing, gayunpaman, may mga hindi makajos na inapo tulad ng koro ng prinsipe, tunay na isang kasawian para sa pamilya, ako ang baalang magturo sa kanya bilang kapalit ni Senior Ye. Si Ye Changqing ay humagalpak at sumagot, ayos lang, pagkatapos ay magalang na itinuro ang karwahe na nakapark sa malapit, inanyayahan, ang karwahe pabalik sa palasyo ay handa na, pakiusap, dito po. Si Ye Changqing ay awkward na tumugon, salamat, itinaas ni Yan Tianshan ang kanyang kamay upang itaas ang kurtina para kay Ye Changqing upang umakyat habang masayang nagpapaalala na mag-ingat sa kanyang mga paa. Ibinaba ni Ye Changqing ang kanyang braso para kay Sheng Yan na tumalon pababa sa upuan sa harap at pagkatapos ay magalang na naupo sa tabi ng kanyang alaga, ang pinto ng karwahe ay agad na isinara pagkatapos. Ang mga pangyayaring naganap ay nagdulot ng kaunting pagkabahala kay Ye Changqing, ngunit hinikayat niya ang kanyang sarili, sinasabing, hayaan na, nandito na ako ngayon, kaya makakapagpahinga na ako, tila nirerespeto nila ako,
kaya dapat walang mga problema, tama ba? Gayunpaman, sa kabila ng pagsasabi niyan, si Ye Changqing ay lumunok ng may kaba, iniisip, paano ako lalaban sa maharlikang pamilya? Ang karwahe na may sakay na si Ye Changqing ay nagsimula ring magtungo sa palasyo. Sa paglapit ng karwahe, ang mga gwardya sa pintuan ng lungsod ay agad na binuksan ang gate. Itinaas ni Ye Changqing ang kurtina upang tumingin sa bintana, ang kanyang mukha ay puno ng pananabik, sa wakas ay dumating na, ito ang kabisera ng Yan. Sa liwanag ng gabi, ang Dayan Imperial City ay nagmukhang labis na marangya at kahanga-hanga na may mga grand arkitektura na magkakatabi at ang mga lansangan ay puno ng mga taong dumarating at umaalis. Ang gintong sikat ng araw ay bumuhos sa mga gusali, nagdaragdag sa kumikinang naningning ng nakapaligid na tanawin. Ang mga tanawin ito ay nakunan sa mga mata ni Ye Changqing na parang isang slow motion na pelikula. Biglang, nang inig ang kanyang katawan, lumaki ang kanyang mga pupil, at ang kanyang isipan ay nakaramdam ng kaunting pagkahilo. Itinaas ni Ye Changqing ang kanyang kamay upang imasahe ang kanyang noo, humihingal ng malakas, tahimik na nagtatanong sa kanyang sarili, bakit parang pamilyar ang lugar na ito, para bang bumabalik ako sa isang lumang pinagdaanan. Sa sandaling yun, sa harap ng Chongqing Dongshan Temple, ang gintong estatwa ay biglang naglabas ng kakaibang liwanag. Nakita ang mga agos ng banal na enerhiya na nagmumula sa estatwa na parang isang makulay na bulaklak. Ang mga tao ay nagsimulang magingay, tingnan ninyo, ang estatwa, tila ito ay kumikinang, maaari kayang ang immortal na si Ye ay malapit ng magpakita. Ang enerhiya mula sa estatwa ay lumutang kasama ng simoy ng hangin patungo sa isang akademya. Sa loob, isang boses ang tumawag, hindi maaaring sumulat upang maging isang tao, ngunit upang bigyang kahulugan ang mga kahulugan, gayunpaman ang kakanyahan ng mga kahulugan ay lubos na nauunawaan. Kaya ang katalinuhan ng sangkatauhan. Ito ang Dunglan Academy, ang establishmento ng koro ng prinsipe, sa mesa ng pamamahala, isang marangal na iskolar ang nagbabasa ng isang aklat, siya ang Grand Tutor Prinsipe, si Jiang Chen, habang nagmumuni-muni, bigla niyang naamoy ang isang kakaibang amoy na nagmumula sa kung saan, siya ay nagkunot-noo sa galit at mapanuyang sinabi, saan nanggagaling ang hindi kanais-nais na amoy na ito ng Dao Destiny? Si Jiang Chen ay kumumpas ng may pagwawalang bahala habang malakas na nagyayabang, ito ay nagpaparumi sa ating Dunglan Academy. Biglang, isang nagpanik na boses ang tumawag, Grand Tutor, isang tao ang nagmamadaling pumasok, hingal, nag-anunsyo, Grand Tutor, masama ang balita, sa kanyang pagmamadali, natisod siya sa kahoy na plataporma at bumagsak ng malakas sa lupa sa posisyong palaka. Nasaksihan ang nakakahiyang eksenang yon, si Jiang Chen ay naiirita na sumigaw, ano ang iyong pinagmamadali, kumilos ng ganito, ikaw ay nakakahiya sa Dong Palace, ang alagad ay mabilis na bumangon, magalang na nagkumpas ng kanyang mga kamay, at kinakabahang nagulat, Grand Tutor, ang estatwa ng Lu Saints Literary Way sa Hall of Saints, naalala niya ang kamakailang pangyayari sa mga estatwa at nauutal na sinabi, lahat-lahat sila ay kumupas na. Nang marinig ang nakakagulat na balitang ito, si Jiang Chen ay tumalon at bumulalas ng hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo? Ang alagad sa harapan niya ay hindi alam kung paano magpaliwanag. Nakatayo lamang doon nanginginig sa takot. Lumipat sa Hall of Saints, nasaksihan ang madilim at kumupas na mga estatwa na hindi na kumikinang. Si Jiang Chen ay hindi napigil ang makaramdam ng matinding pagkalito sa loob. Ano ang gagawin ko? Makalipas ang ilang sandali, isang anunsyo ang umalingaw-ngaw, dumating na ang koro ng prinsipe, si Yan Jinghong, nanginginig, ay umakyat sa hagdan, nakakaramdam pa rin ng sama ng loob, bamulong, halos, pinarusahan ako ng aking matandang ninuno na lumuhad sa harap ng isang gintong may laketen buong gabi, napangiwi siya, tahimik na nanaghoy, ang aking mga tuhod. Sa sandaling ito, si Jiang Chen ay lumapit na may seryosong ekspresyon, magkadikit ang kanyang mga kamao sa pagbati. Nagbibigay galang ako sa koro ng prinsipe, si Yan Jinghong ay nakatitig kay Jiang Chen at nagtanong, seryoso, Grand Tutor Jiang, mayroon bang apurahang bagay na nangangailangan ng personal na pagdating ng koro ng prinsipe? Si Jiang Chen ay sumandal sa isang gilid, itinuro ang malalaking estatwa sa likuran niya, nagmamadaling sinabi, kanina sa Dong Palace, may lumitaw na ilang random na Dao Destiny. At pagkatapos ay ang mga gintong estatwa ng mga Lu Saints sa Hall of Saints ay kumupas ang kulay, si Yan Jinghong ay napabulalas ng may gulat, anong sinasabi mo? Habang tumitingala sa mga estatwa,
Nakita ang mga lumalalang banal na sandata ng mga figura, siya ay nabigla at nagtaka. Ang gintong estatwa ng Lu Saints Literary Way ay sinasamba dito sa loob ng 1,000 taon, bakit biglang nagbago ng ganito? Biglang, yumuko si Jiang Chen at nagkumpas ng kanyang kamao, nagulat, kamahalan, sa nakalipas na ilang buwan, ang mga kakaibang pangyayari ay nangyayari sa buong Yan. Pagkatapos ay lumapit siya kay Yan Jinghong, tinakpan ng kanyang bibig at bamulong na parang natatakot na may makarinig, mula sa aking pagsisiyasat, nagsimula ang lahat pagkatapos itayo ng inyong kamahalan ang Chongqing Temple sa Dongshan. Si Yan Jinghong ay tumingin sa kanya ng may mapanuring tingin, naghihinalang nagtanong, totoo ba yan? Si Jiang Chen ay yumuko at sumagot ng isa pang tanong, hindi pa ba kayo naniniwala sa hamak na lingkod na ito?